Hindi ka nag-vlog tayo ngayon. Today's vlog, no? Makikita nyo dito guys. Nakatan ako, nasa McDonald's ako. Since what, naka-yellow tayo sa McDonald's. Medyo kung nagkataon lang, no? Man, pasok ngayon tayo sa trabaho. Kagandahan dito guys. Pasok ang trabaho is napaka-luwag ng kalsada. Walang tao din. Kaya nga boring. Pero ayun guys, napag napag-usapan niya maging tumakawin. So, girl, let me provide you. Freaky girl under the sheets. Hi guys, so ayan no, dito na tayo sa office. So ayan, puro pa ng buhok ko. Wala akong napag-ayos. Ayan. So ayan, Saturday ngayon, pasok pa rin tayo. Ayan. Si OT, siyempre, baguhan tayo kaya ayan, todo kayo tayo sa overtime, no? Hindi natin tatanggihan yan. Saturday, Sunday, lahat yan. Lahat ng weekend, pasukan natin. Yan ang maganda dito sa trabaho ko ngayon, no? OT talaga siya. Kaya, well, may trabaho ako. Marami akong trabaho ngayon. Nakita nyo may mga previous vlog ko. So, ayun nga. At, ayan, ang trabaho ko ngayon, kumain ng McDonald's. Ayan, McDonald's, baka naman. So, ayan, no? And actually, mamadali ako. 6:30 sana. Dito na ako sa office. Kaso, ang problema, yung Tim Hortons, grabe yung mga empleyado talaga nila dito. No? Pag-usapan natin yan next vlog ko guys. No? Yung sa mga empleyado ng mga Tim Hortons, McDonald's, Jollibee. Ay, sorry, wala pa ng Jollibee dito. No? Bali, yun nga. Ang hirap ng mga nila rito ngayon guys, ng mga server nila or waiter or cashier. Ibang-iba talaga pag mga temporary foreign workers yung mga hina-hire nila. Pero pag-uusapan natin yung susunod guys, no? Excited ako ngayon kasi ang dami ko na-experience talaga. And may mga napanood din tayong vlog. Pag-uusapan natin yung susunod guys. Don't worry. So ngayon, for today's vlog. Pero yun, isingit ko na lang din. Dahil late ako nakapunta din sa office at 6:30 talaga. Ayun nga, dahil walang empleyado yung Tim Hortons. So, kaya pumunta pa ako ng McDonald's. Okay, sa McDonald's naman may mga empleyado, yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin diyang mababait. Nakilala ko sila dati. Kaso hindi ko sila lagi nakikita. So, ayun, sinerver niya ako nito. Well, hindi siguro nakilala kasi mabilis lang ako, nagmamadali rin ako. So, ayun guys, no, bali yun, pag-usapan na natin guys, no, yung dito sa Canada, no, yung sa French. Oo, yun guys, bali malungkot na balita pero kakayanin. Sa tingin ko naman yan part talaga yan, no, ng pagsubok. Hindi mo kasi agad-agad makukuha yan one time lang. Yung French speaking guys, no, kumbaga yung je parle français, je vous prendre français, mais difficile. So ayun, ang hirap talaga niya. At sinubukan ko yung level 2-3, okay, which is meron 5 exam. Ito nga lang pala, no? So sa French exam, no, yung TEFAC man yan or TF man yan or TFL man yan, ano bang klase nga exam yung kukunin nyo. Pero hindi ko alam kung iba't ibang professor school is different examination, pero ang alam ko pare-pares naman yan. Pero ang kagandahan dito sa tinikan ko is yung speaking, hindi naman niya pinagawa sa amin, which is hindi naman kailangan kasi yung level namin mababa pa naman. Okay, so meron tayong listening, reading, writing, and then 1 to 50 questionnaires, conjugations, possessive, adjective, verb, yung mga past, present. So madami yan, 1 to 50, may 1 to 10. So kayang-kaya naman yun. Mahirap lang talaga guys is yung listening and writing. So pagandaan nyo yan guys para doon sa mga nag-prepared na mag-take ng exam at wala pang idea. Well, ito po yung mga ginawa ko. So I think ganun din po yung gagawin nyo. Depende sa level. Okay? So pagandaan nyo po yan. Ayun. Which is parang hindi naman siya pang level. Pang level 2 or 3. Grabe. Ang hirap. Hindi ko alam na sa depende ata doon sa nagpapa-exam. Which is, ayun, try natin doon sa ibang school. Pero yung
aral talaga ako dati no, sa may ano ko, sa RM ako, which is ang galing talaga ng professor namin. And until now, pag nag-message ako sa kanya, nagre-reply, ang bait, sobra, tinuturuan niya pa ako. Unlike nung professor ko ngayon, grabe, ang sungit. Sinabi ko nga dito sa ka-office mate ko, sabi ko, ibang-iba yung treat ng RM kaysa dito sa bago kong school. Sabi ko, ang mahal kasi talaga nung RM guys, grabe. Mahal na mga cost nila, and yung dito sa school ko na to medyo mura. Which is may ano naman, may libre na mga pag-aaral ng French dito sa Quebec, no, which is nahihintay pa namin kasi yung applications namin pending pa. Well, sabi nga nila, mas maganda mas maaga ka matuto para at least di ka na yung mahirap kasi maghabol guys. Mas mahirap maghabol yung ma-experience mo yung mamadali ka, ang dami mong inaaral. Kasi may iniisip kang timeline, deadline, mag-plotting line yan. Line 1, line 2. Well, ayun. Mas maganda yung ganito, yung relax ka lang na parang kusa mo natutunan and then review. Sa ngayon, pinagsasabay ko yung trabaho. Katulad nito, OT ako. Umuwi ako lagi ng 8:30 PM, 9. So siguro sa isang linggo, grabe no. Yung ko nang banggitin dito sa vlog, baka may mga napanood kasi ako, may mga nagre-report ng mga 5 na sobra-sobra yung oras. So well, dito naman maganda kasi bayad naman lahat yun. Nasa akin no. So kasi marami ang project na hinahabol ngayon na deadline na which is kailangan ko ma-submit sa Monday. I hope pag natapos naman to, ayun, petics na ulit. Antay ulit ng next project. So ayun na nga no, by the way, balik tayo sa French no. Ayun, dito guys, ang French dito is yung una guys, nakapasa na ako no, level 1, level 1.5. May mga ganun pa kasi sila eh. So hindi ko alam, kala ko dati noon level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi, nagulat ako dun sa isang school. Ang daming point. Ganun ba talaga yun guys? Comment down below kasi naaral ko pa siya no? Kasi nag-try na ako agad mag-exam no? Na minadali ko siya. Kala ko kaya ko na, pero kailangan ko pa ata matuto pa. Kumbaga, magte-training pa ako ng mga possessive adjective, conjugation, dami. And then hindi lang yun eh, kailangan syempre maintindihan mo din yung mga verb ng mga French, maintindihan mo rin yung mga meaning. Siyempre, ayun nga, hindi naman tayo lumaki dito. Kumbaga talagang translate pa natin sa utak natin. Pero ayun, kakayanin naman. Soon, kakayanin. Unting review lang this month. Okay, once mataas ko itong mga project ko. And try ko ulit mag-exam. Okay, pero pagdating naman sa mga tutor, professor, marami dyan guys. Maraming libre, sorry. Maraming paraan para makakuha ka ng mga professor mo. Okay, soon bablog natin yan. Kasi mayroon ako nakausap dito sa TikTok. Okay, and I think napapanood ko, and yung mga student niya, nag-uusap sila online. And nagko-cost lang ng $10 to $20. Pero try ko pang humingi ng quotations, okay, inquiry, para sa pricing niya. I think yun ang better way. Tapos habang nag-self-study ka. Kasi guys, nakakatulong talaga ang school, okay? Nakakatulong ang school, lalo na pagka yung professor mo, pwede mo tanungin ng tanungin. Kasi based on my experience guys, yung professor ko dito, ang hirap niyang tanungin, mainit yung ulo niya, which is hindi maganda para sa mga estudyante niya. Which is yung kasi akong classmate, umiyak dahil sa kanya. Sabi ko, tapusin ko lang to, hindi na ako mag-enroll sa kanya. Kaya yun, kukuha ko ng ibang professor na mas mura at mas mabait katulad nung sa RM. Sa RM talaga guys, wala akong masabi. Sobrang solid sila, ang galing. Kung kaya nyo mag-enroll sa kanila, mag-enroll kayo guys. Ako kasi hindi ko pa kaya. Marami rin kasi akong mga financial problem, no? Kaya hindi ko talaga kayang kumuha sa kanila. Pero soon, gusto ko talaga. Kung meron lang ako mga extra mga income or meron akong extra pa na pera dito, doon talaga ako sa kanila. Advice ko din sa inyo guys, RM Recruitment, Francis Asyon, ang gagaling nila, sobra. Ang ganda magturo. Alam nyo naman yan, lalo yung mga taga-icons dyan, yung mga bago punta dito sa Quebec or part ng Quebec, no? Nag-aral tayo dyan.
at yung mga professor dyan, guys, well, the best. The best. So, sa akin kasi experience ko, guys, naka-experience na ako dito ng another teacher, which is nagkaroon ako ng bad experience. At hindi lang ako nakaramdam nun. Meron ako mga video dito, pero hindi ko rin sila i-vlog dito kasi mahirap naman na, di ba? Well, para sa akin, yun ang opinion ko. Hindi naman sa dahil bumagsak ako, no, hindi po. Mismo nga yung classmate ko nga umiyak na dahil nga napakasungit, dahil hindi niya maintindihan, lalo niya pang hindi maintindihan dahil kinapagalitan pa siya, di ba? Hindi na maganda yun, binabayaran mo siya. So yun, guys, no? At ayun, hindi tayo mawalang pag-asa, tuloy-tuloy lang, no? Yung bagsak na yung part yan, which is nakapasa naman tayo sa another level. Yung mas mahirap lang, kailangan lang talaga natin ng another determination, focus, and kailangan natin ng more aggressive na pag-aaral talaga, pero wag naman masyado siguro kasi baka hindi agad pumasok sa utak natin. So yun, guys, ang vlog ko for today, no? Yun, malungkot pero tatry natin yan ulit. Mahaba-haba pa naman ang araw natin at ayun, soon pag-pray natin kay God na makamit natin yung dream natin. Walang imposible kay Lord. Yun. So kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng vlog, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe, click on the notification button para ma-update kita sa mga susunod ko vlog. Okay? See you on the next vlog. Peace!